Naku po, si Ansing, naputulan ng kuryente. Ano na naman kaya ang nangyari sa bahay ni Ansing? Bigla umanong nawala ng kuryente ang kanilang bahay, at halos 2 araw din nilang kinailangang maghintay bago muling maibalik ang kanilang supply. Pero ano nga ba talaga ang nangyari pero bago yan? Paalala lang po sa lahat ng mga viewers, suportahan po natin palagi si Daddy Frankie sa kanyang mga charity works at pakitapos na rin ang ating maiksing video. Salamat. Dahil ang nangyari pala ay may kaugnayan sa malakas na bagyong tumama sa kanilang lugar. Dahil naapektuhan ng bagyo ang kanilang lugar, hindi sinasadyang tinamaan umano ang linya ng kuryente na nagsusuklay sa bahay nila Ansing. Dahil dito, pansamantala silang nawalan ng akses sa kuryente. At hindi naman basta-basta agad na ibalik ang kanilang supply. Kinailangan munang ayusin ang naapektuhang linya bago tuluyang maibalik ang kuryente sa kanilang bahay. Ayon sa impormasyong ibinahagi tungkol sa insidente, ang pinaniniwalaang dahilan ay ang biglaang lakas ng hangin. Dahil malakas ang hangin, may nalaglag umano na sanga mula sa mga puno sa paligid. At ang sanga na iyon ay sinasabing tumama sa linya ng kuryente. Doon na nagsimula ang problema. Kung tutuusin, hindi naman talaga imposible ang ganitong pangyayari, lalo na kapag panahon ng bagyo at napakaraming puno ang nakapaligid sa isang bahay. Isang malakas na bagyo ng hangin lamang ay pwedeng magpabagsak ng sanga. At kapag napunta iyon sa isang electrical line, maaaring magkaroon ng interrupt ayon sa supply ng kuryente. Kaya bigla na lamang silang nawalan ng ilaw. At dito naging mahirap ang sitwasyon para sa pamilya ni Ansing. Dahil hindi lamang ilang oras ang itinagal ng pagkawala ng kuryente. Umabot umano ito ng halos 2 araw bago tuluyang maayos ang kanilang linya. Pero habang naghihintay sila, isinasagawa naman ang pagkukumpuni sa naapektuhang linya. At sa ngayon, unti-unti nang naibabalik ang kanilang supply ng kuryente. Isa rin sa maaaring maging dahilan kung bakit naging vulnerable ang kanilang linya ay ang dami ng mga puno sa paligid ng bahay. Kung mapapansin, maraming puno ang nakapaligid sa kanilang lugar. At kapag dumating ang malakas na bagyo, hindi maiiwasan na gumalaw ng malakas ang mga sanga. At kung ang isang sanga ay bumagsak sa linya ng kuryente, maaaring magkaroon ng malaking problema. Kaya sa ganitong sitwasyon, hindi lamang ang mismong bahay ang kailangang bantayan. Pati ang mga puno at sanga na malapit sa mga linya ng kuryente ay mahalagang pag-ingatan. Kaya maaaring matagalan bago tuluyang maibalik ang supply. At kung tutusin, malaking abala talaga ang mawalan ng kuryente ng ganoon katagal. Pero ang magandang balita, hindi naman permanente ang nangyari. Pansamantala lamang na naapektuhan ang supply. At ngayon, inaayos na muli ang kanilang linya. Para sa akin una pa lang napansin ko na talaga delikado yung bahay nila Ate Ansing dahil sobrang dami ng punong kahoy at malaki talaga posibilidad na bumagsak ito sa kanilang bahay. Kaya mahalaga rin ang regular na pagtingin sa mga puno na malapit sa bahay at sa mga linya ng kuryente. Dahil hindi natin alam kung kailan darating ang malakas na hangin. At hindi rin natin masasabi kung anong sanga ang maaaring mabali. Sa nangyari kay Ansing, halos 2 araw silang kinailangang maghintay bago maibalik ang kuryente. Talagang mahirap iyon, pero ang pinakamahalaga ay ligtas ang pamilya at naisasagawa ang pagkukumpuni. At ngayon, nakakabalik na sila sa normal na paggamit ng kanilang kuryente. Kaya ayon ang nangyari sa bahay ni Ansing. Bigla silang nawala ng kuryente matapos maapektuhan umano ng bagyo ang linya na nagsusuplay sa kanilang bahay. Malakas na hangin ang itinuturong dahilan, kung saan may nalaglag umanong sanga na tumama sa linya.